ating first time flyers. Ang unahin natin ay ang lavatory or banyo para buksan. Ito po ang doorknob. Ang kailangan nyo lamang gawin ay i-twist at i-pull upang mabuksan. Parang ganyan, at pagpasok ninyo makikita nyo agad ang honeypot or inidoro. Buksan ito, do your business. At pagkatapos isara po ulit at pindutin ang color blue na button, ayan, para ma-flush at itapon ang basura sa flap. At makikita ninyo po sa gilid ang hugasan ng kamay na may sabon at tissue para i-dry ang inyong mga kamay. Isa rin po sa common question is paano buksan ang faucet. Kailangan nyo lamang gawin is i-push at hayaan mag-flow ang tubig. Automatic po ito namamatay, so no worries, be happy. At automatic po yan siya mawawala, kagaya nito in 3, 2, 1. Charan! Huwag rin po natin kalimutan i-lock ang lavatory. Pagbubuksan po, ganyan lamang. Twist and push the door to open. Ito naman po para malaman kung vacant or walang tao, at ito naman pong occupied kung merong tao sa loob. Mga wakwak, dahil sa inyong mga request na ituro ko kung paano gamitin ang toilet or CR sa eroplano, ito na yung video. Okay? I-share nyo to para malaman din ng mga iba nating mga kababayan na nagbabiyahe at hindi alam kung paano gamitin ang palikuran. Kaya tuloy nahihiya sila na gumamit at hindi tumatayo kahit ihing-ihi na o taing-tain na talaga. Ngayon mga wakwak, i-follow nyo to step by step. Ayan, klarong-klaro yan. Itong ginagawa ko, pag i-ebs kayo, ganyan ang gagawin nyo, maglagay kayo ng tissue dyan sa gitna ng seat cover para yung mga ebs nyo didiretso at hindi siya magkakaroon ng mark pag pina-flush nyo na. So ayan mga wakwak, di ba? Malinis talaga. Huwag kayong mahiya at huwag kayong magpanik. Kailangan nyo lang talagang presence of mind. Okay? Presence of mind lang talaga ang kailangan. At bago kayo lumabas sa toilet, lagyan nyo rin ng seat cover, toilet seat cover, para courtesy doon sa gagamit na sunod. At huwag nyong kalimutan na hugasan ang inyong mga kamay para hindi naman kayo manimaho paglabas nyo sa CR. Merong hot and cold ang ibang eroplano. Siguro yung ibang mamumurahin na airplanes, wala silang hot and cold. Meron lang sigurong cold. So ayan mga wakwak, mamili lang kayo. Hugasan nyo mabuti ang kamay. Ayan, pagkatapos, punasan nyo ang inyong mga hands. Diba? Ganon. At punasan nyo rin yung lababo kasi courtesy nga. Diba? Kasi courteous kayo sa susunod na gagamit. At siguraduhin yung itapon nyo dyan sa iyang basurahan. At merong ibang toilet, meron silang lotion, may suklay, may toothbrush. Pero kung wala, mag-ask kayo sa mga flight attendant para makapag-toothbrush kayo pagkatapos nyong kumain. At meron ding mga perfume. Sosyalin din yung mga perfume sa eroplano namin. Mga wakwak, lalo na sa business class at first class. Ayan, di ba? Ang bango-bango na ng aking kamay. Hindi na mabahong Eva Bush. Tingnan mo ang perfume pa. Perfume din tayo kasi para hindi din tayo baho paglabas. At baka may katabi kang gwapo or gwapa at maamoy-amoy ka na mabango. At eto mga wakwak, isa pa, kung nagkaroon kayo bigla sa eroplano, meron ding sanitary pads. At ito naman ay ang sick bag. Dito
ka magsusuka, kung ikaw ay nasusuka, makikita mo rin ito dyan sa iyong upuan. At kung wala, mag-ask ka sa flight attendant. O ayan mga wakwak, sobrang very easy lang. Kaya wag na kayong manginig. Wag na kayong mag-hold sa inyong ihi at ebs. Pumasok na kayo sa toilet or CR. Friendly flight attendant, and let's have a quick tour sa lavatories ng Boeing 777. So yan, pagkita mong green, that means vacant yung lavatory. So you just need to push the door open, and there, napakaganda ng banyo na ito. This is the rearmost lavatory, so marami ang mga mirrors. Tapos here nakalagay ang paper towels, and ayan, meron din mirror dyan. Tapos under nun, nandun po yung trash bin. Always yung trash bin malapit po sa pinto. Tapos ito po yung ating cup holders pang toothbrush. Tapos ito yung ating lababo. You just press these buttons para lumabas yung hot and cold water. Tapos may plunger dyan para mag-drain yung water na yan. On the left side, nandyan lagi ang hand wash, cologne, and lotion. Ayan. Tapos nun, meron tayong toilet seat cover always. So, pag kailangan nyo maupo sa toilet, meron tayong pwedeng pangsapin. Tapos on top of that, nandyan yung facial tissue. Tapos meron tayong flush button on the left side. So always flush your toilet after usage. Tapos ito, kung pag kailangan nyo naman gumamit ng table, meron tayong table dito. Unlatch nyo lang po ito. Pag nakita nyo yung sign na yun, nandun yung latch. Unlatch nyo lang. Tapos nun, you can use this table para magpalit ng lampin, magpatong ng bag kapag magme-makeup. Tapos ibalik nyo lang yan bago lumabas. So, etong door naman, meron tayong coat hanger dyan all the time. Tapos meron tayong, ito yung locking mechanism. So, pag linagay nyo sa left, magla-lock po yan. And always remember to read the signs. Ito naman yung isang banyo sa bandang gitna. So, check always kung green. Pag green, ibig sabihin vacant. So, let's open and check out this lavatory. This is very similar dun sa lavatory na pinakita ko previously. So, yan, i-close na natin yung door. Tapos nun, i-lock natin yung pinto. Pag yan, ganyan, kailangan natin ilagay sa left side. Tapos malapit sa pinto all the time ang trash bin. Ayan. Tapos nun, meron tayong paper towels, toilet tissue here. Tapos nun, ayan na ang ating basin. Tapos lagi naman nandyan yung hand wash, lotion, and cologne. Tapos nun, meron tayong cup holders here and paper towels here para pampunas ng kamay. So yan ang mirror natin. Hello guys! Yan. Tapos nun, ito pala yung return to seat sign. Pag naka-seatbelt sign on, iilaw yan. Ibig sabihin may turbulence. Tapos this is the toilet seat. Ayan na, buksan natin. Tapos meron ng toilet seat cover ito kasi hindi pa kami lumilipad. Kakalinis lang ito. And never throw your trash there kasi kawawa naman yung susunod na gagamit. Baka magbara. Ayan yung toilet seat cover. Kuha lang doon, tapos ipapatong natin sa upuan. Tapos ito, always remember to flush. Always remember to flush, okay? Tapos ito yung sign para sa changing table. So yan, unlatch nyo lang yan. And it's very sturdy. Pwede nyo ipatong dyan yung bata or mga bags ninyo. So napaka-helpful talaga ng may extra space para meron kayong extra countertop. Ayan. Tapos nun, ito nga pala, yan, napakita ko na kanina. You just press these buttons para mag-dispense ng water. All the same. Tapos let's open the door now. And then, para makalabas ka, gamitin mo tong handle na to pull the door open. Yan. Marami kasing, napansin ko maraming mga paserong na hihiyang gumamit nito kasi hindi nila pa alam paano lumabas. So ngayon, alam nyo na. Sa likod yan ng cabin. Tapos kapag may pumasok, makikita nyo sa indicator na magpupula yan. Yan, may dalawang ilaw dyan. Pero kapag vacant naman ng mga banyo, color green yung indicator na yan.
So kapag green, ibig sabihin unlock yung pinto. Tapos meron pa sa pintong indicator yan. Kapag color green yan, ibig sabihin vacant yung lavatory. Kapag red yan, ibig sabihin nakalock or may tao po sa loob. So gamitin ang door handle, ibaba lang yon, tapos nun smoothly buksan natin ang pinto. So welcome to the lavatory of Philippine Airlines. Ayan. Tapos nun, isarado na natin ang pinto. Dahan-dahan po, wag natin ibabagsak dahil baka maka-istorbo tayo ng ibang pasero. Tapos always remember, ilalock natin yung pinto. Syempre ayaw natin mabubuksan ng ibang tao. So paano i-lock? Ilalatch lang natin ito, ipupush nyo lang on the left. Tapos noon, mapapansin nyo ang ilaw ay liliwanag. Kapag nakalock ang pinto, automatic magliliwanag sa loob ng banyo. So, this side, nandito nga ang tissue rack. So, kukuha kayo dyan ng mga tissue pag kailangan ninyo, pag naghugas kayo ng kamay. Tapos sa baba, may added features yan. Ito yung parang seatbelt sign on. So, kapag naka-seatbelt sign, nag-iilaw yan, ibig sabihin, go back to your seat. Tapos kapag may emergency kayo or may kailangan kayo, ito naman ang call attendant button. Kayang-kayang buksan ng flight attendant ang pinto kahit nakalock yan. May magic kami. Tapos ito, napaka-importante. Huwag ninyong kakalimutan na nandito ang basurahan. Ayan, marami kasing pasahero nagtatapon sa floor or sa toilet. Hindi nila alam kung saan yung basurahan. So, normally katabi lang yan ng basin. So, ito ang basin. Nandito ang faucet. Para ma-activate ang water, pipindutin mo lang yung ibabaw. Huwag kayong magpanik. Automatic po yung namamatay. So, on the left side, nandito ang hand wash. So, make sure gumamit ng sabon para talagang malinis na malinis ang kamay. Tapos nun, on the left side, nandito naman yung ating mga disposable cups. Ginagamit na itong mga disposable cups kung magtutoothbrush ka or kung gusto mong mag-pour ng water sa toilet, kung may gusto kang linisin doon, yan pwede ninyong gamitin. May mga additional tissue rolls tayo on the side at ito naman ang napaka-importanting part ng banyo, ang flush button. Ayan. Marami kasing mga pasero hindi nila mahanap ang flush button. Nasa likod lang yan ng toilet. So ayan. Hindi lahat ng mga banyo may ganitong feature pero ito pinasok ko tong banyo na may table. So i-unlatch lang natin yan sa wall tapos ibababa natin. So pwede na kayong magpalit ng lampin ng bata dyan or pwede kayong magpatong ng mga gamit ninyo. Kunyari nagme-makeup kayo or kung may gusto kayong ayusin sa bag nyo, pwede ninyong gamitin yung table na yan. Tapos on the left side, ito naman ang toilet seat cover dispenser. So yan, papel po yan na pwede ninyong ipatong kung sakaling kailangan ninyong maupo sa toilet. Ayan, pwede ninyong gamitin yan. May hiwa-hiwa na yan, pero pupunit-punitin nyo pa para magkabutas po yung toilet seat cover para naman mas magamit natin na maayos. Ayan. Kapag katapos natin mag-toilet, syempre, i-close natin yung lid bago mag-flush. So, ayan. Saan natin itatapon ang mga basura? Always remember, sa trash bin. So, yung trash bin, may flap po yan. Talagang nagsasara yan para syempre sealed yung mga amoy dyan. Tsaka kung sakaling may apoy dyan, mamamatay siya. So, ayan ang banyo ng Philippine Airlines. So, pagkatapos natin magbanyo, i-unlock na natin ang pinto. I-move lang natin yung latch to the right. Tapos gamitin ang door handle para mabuksan ang pinto. Dahan-dahan natin buksan kasi baka may mabangga tayo sa labas. So, ayan. So, sana marami kayong natutunan sa video na ito at may mga nagtanong pa pala saan napupunta yung mga dumi. Kapag fina-flush, meron pong tangke sa ilalim ng eroplano. Hindi po yan tinatapon sa langit at baka may matamaan sa lupa. So guys, once again, I would like to remind you na nandito ang mga flight attendants para i-assist kayo. Kung may mga tanong kayo or may mga clarifications kayo, wag na wag ho kayong mahihiyang lumapit sa flight attendant. If you flush the toilet on a plane, you might think the waste just drops straight into the sky. But that's not how it works. Airplane toilets use a vacuum system, not a water tank like the ones at home. When you flush, the waste is sucked through sealed pipes at high speed and stored in a special tank at the back of the plane. This tank can hold gallons of waste from hundreds of passengers.
After landing, a ground crew hooks up a hose and pumps everything out into a sealed truck. But if something goes wrong, like a leak mid-flight, frozen waste can drop off the plane and is called blue ice. And yes, it literally falls from the sky and it has hit people's houses before. Alam mo na ba kung ano ang nangyayari kapag dumumi ka sa eroplano? Hindi ito nawawala kung saan-saan. Una, ang banyo sa eroplano ay gumagamit ng vacuum system, hindi tubig. Kapag piniflush mo, malakas na suction ang humihigop ng dumi papunta sa isang sealed tank sa loob ng eroplano. Ang dumi mo ay hindi tinatapon sa ere, kaya huwag kang mag-alala. Ligtas itong iniimbak sa tangke hanggang sa lumapag ang eroplano. Pagdating sa airport, ang ground crew ang nag-aalis ng laman ng tangke gamit ang espesyal na kagamitan. Dinadala ang dumi sa tamang sewage treatment facilities. May chemical at vacuum seal ang mga banyo para mabawasan ang amoy. Pero dahil maliit ang espasyo, minsan may konting amoy pa rin pagkatapos ng flush. Kaya, kapag nasa eroplano ka, huwag kang mag-alala, ligtas at maayos na pinamamahalaan ang lahat. At hindi bumabagsak ang dumi mula sa langit. Is where your poop go on a plane. Pagkalapag ng eroplano, ang ground crew ang responsable sa pagtatapon o pag-vacuum ng dumi o tae sa eroplano gamit ang honey truck. Siya ang nagkokonekta ng hose mula sa honey truck papunta sa waste tank ng eroplano at sinisipsip ang dumi. Ang honey truck ay isang sasakyan na ginagamit para kolektahin ang dumi mula sa eroplano na may malaking tangke na kayang mag-imbak ng daan-daang galon ng dumi. Ang dumi na nakolekta ng honey truck ay dinadala sa waste management facility na karaniwang matatagpuan sa airport property. Doon, ang dumi ay itinatapon ng maayos. Gumagamit ang mga modernong eroplano ng vacuum toilet system kung saan ang dumi ay sinisipsip sa pamamagitan ng malakas na suction papunta sa mga tangke. Narito ang iba pang salaysay tungkol sa pagsipsip ng ground crew pagkalapag ng eroplano. Sa bawat pagdating ng eroplano, hindi lamang mga pasahero ang naglalakbay, kundi pati na rin ang iba't ibang pangangailangan na dapat tugunan. Isa sa mga kritikal na tungkulin ng ground crew ay ang pagsipsip ng wastewater mula sa mga lavatories ng eroplano. Ito ay isang mahalagang serbisyo upang mapanatili ang kalinisan at sanitasyon sa loob ng sasakyang panghimpapawid. Habang papalapit ang eroplano sa kanyang designated parking area, naghahanda na ang mga miyembro ng ground crew. May suot silang protective gear at kumpleto sa kagamitan. Ang isa sa kanila ay nagmamaneho ng isang espesyal na truck na may malaking tangke at hose na nakakabit. Sa sandaling nakaparada na ang eroplano at ligtas na, agad silang lumalapit. Ang proseso ay nagsisimula sa pagbubukas ng access panel sa ilalim ng eroplano kung saan matatagpuan ang waste outlet. Maingat na ikinokonekta ng ground crew ang hose mula sa truck patungo sa outlet. Sa pamamagitan ng isang sistema ng vacuum, sinisimula nilang sipsipin ang wastewater mula sa mga lavatories. Ang ingay ng makina ay nagpapahiwatig na ang operasyon ay nagaganap. Ang trabahong ito ay hindi kaakit-akit, ngunit ito ay mahalaga. Ang ground crew ay nagsisiguro na ang lahat ng wastewater ay ligtas na mailipat sa truck na siyang magdadala nito sa isang treatment facility. Ginagawa nila ito ng mabilis at episyente upang hindi maantala ang paghahanda ng eroplano para sa susunod na flight. Pagkatapos ng pagsipsip, nililinis at dinidisinfect ng ground crew ang lugar upang maiwasan ang pagkalat ng anumang mikrobyo o bakterya. Sila ay nagtatrabaho ng may pag-iingat at responsibilidad, alam na ang kanilang mga aksyon ay may direktang epekto sa kalusugan at kaligtasan ng mga pasahero at crew. Sa pagtatapos ng kanilang gawain, sila ay nagliligpit ng kanilang mga kagamitan at nagbibigay ng senyas na tapos na ang serbisyo. Ang eroplano ay handa na para sa refueling, pagkakarga ng bagahe, at pagpapasakay ng mga bagong pasahero. Ang ground crew ay lilipat na naman sa susunod na eroplano, handa na ulit gawin ang kanilang trabaho. Ang pagsipsip ng wastewater ay isang hindi nakikitang bahagi ng pagpapanatili ng isang eroplano, ngunit ito ay isang patunay sa dedikasyon at profesionalismo ng ground crew. Sila ay mga unsong heroes ng aviation industry na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang tiyakin na ang bawat flight ay malinis, ligtas, at komportable para sa lahat.